Oh, hello, 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 magandang gabi sa'yo, oh, 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 nandito na naman tayo. Parang may katono yun. Kaya lang, walang gagalaw. Yan. Ay, hindi, mas ayos na yung kanina, ang gulo ko. Sige, pala na yan, okay, hallelujah. Magandang gabi sa ating lahat. Nandito naman tayong muli sa episode 6 ng Sir Lupet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Hallelujah. At sa gabing ito, ating pag-aaralan ang John 3:16. Isa rin sa pinaka mahalaga o parang sinasabi nga ng marami, ito yung puso ng Biblia. Dahil nandito talaga yung pag-ibig ng Diyos sa verse na ito. Gayunman, pag-aralan pa rin natin kung ano yung buong kontekstong ito. No? Bakit ba nasabi ni Jesus ito? Sino yung kausap niya noong mga panahon na to? So, atin na pong simulan sa gabing ito. So, bago yon, tayo po ay aawit muli ng isang ating original composition na awitin. Yan. So, I dedicate this song sa mga tao na nade-depress ngayon or merong nag-aalala dahil iniwan sila ng taong mahal nila, no? Ang title nito ay Dito. Hallelujah. Magandang gabi sa iyo, Justin. Good evening sa iyo. Kumusta naman ang ating unang linggo ng klase, no? And I hope naging in favor lahat ng mga pangyayari sa inyo ngayong linggo. And yan, tuloy muna natin yung ating awitin. Ang awitin natin, ang title nito ay Dito. Lalapit at lalayo, mawawala ng saglit, ngunit nananatili ang damdamin. Maghahanap ba ng iba, kung hindi naman masaya? Ibang iba talaga pag nandito ka. Mananatiling sa'yo kahit na sinabi mong ayaw mo. Lagi mo na lang akong sinasabihang wag na akong maghintay. Masasaktan lamang ako kung mamahalin ko ang tulad mo. Ikaw ang kaligayahan ko, magbalik ka na dito sa piling ko. Lalapit at lalayo, mawawala ng saglit, ngunit nananatili ang damdamin. Maghahanap ba ng iba, kung hindi naman masaya? Ibang iba talaga pag nandito ka. Mananatiling sa'yo kahit na sinabi mong ayaw mo. Lagi mo na lang akong sinasabihang wag na akong maghintay. Masasaktan lamang ako kung mamahalin ko ang tulad mo. Ikaw ang kaligayahan ko, magbalik ka na dito sa piling. Lagi mo na lang akong sinasabihang
wag na akong maghintay. Masasaktan lamang ako kung mamahalin ko ang tulad mo. Ikaw ang kaligayahan ko, magbalik ka na dito, dito sa piling ko. Magbalik ka na dito, dito sa piling ko. Hallelujah. Yan po ang ating sariling composition entitled Dito, Diyan sa piling mo, dito sa piling ko. Pero alam nyo, merong lugar na pinakamaganda sa lahat. Sa piling ng ating Diyos, wala nang iba. Hallelujah. Ngayon, eto po, nandito na, basahin po natin yung comment from ating katropa, Ralph Miguel. Blessed evening to all. Ang ganda ng verse at message na to. So, amen. And we pray to God na samahan niya tayo, syempre. Tunay nga na kung aasa lang tayo sa kung ano ang laman ng aking utak, hindi po sapat yon, no? So, we will ask for the guidance of the Lord upang ating ma-share ang mensahe niya ngayong gabi. John 3:16, episode number 6 ng Sir Lupet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Believe. Believe. Ang dami nating pinaniniwalaan ngayon, mga kapatid, yun ang katotohanan. Marami tayong pinaniniwalaan. Sa panahon na to, madami at pag-iisa-isahin natin mamaya. Ano ba yung mga pinaniniwalaan natin? Pero sa oras na to, ay basahin muna natin ano ba ang nasa John 3:16. Sabi sa John 3:16, Juan 3:16, ika nga, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Mahal tayo ng Diyos, minamahal tayo ng Diyos, at mamahalin tayo ng Diyos, no? Patuloy po yan. Ano man natin pinagdadaanan ngayon, mahal tayo ng Diyos. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Tapos may magsasabi, di ba Kuya Ian, ano tayo? Anak tayo ng Diyos. Meron din siyang kaisa-isang anak na kung saan si Jesus siya ang pinakapangani sa ating lahat, no? Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Mamaya pag-aaralan natin bakit nasabi na kaisa-isang anak lamang si Jesus kung tayo naman ay mga anak din naman tayo ng Diyos, di ba? So, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Hindi mapahamak, no? Ibig sabihin pala, kung tayo ay hindi sasampalataya kay Jesus, tayo ay mapapahamak. Di ba? Anong kapalit kung tayo sasampalataya sa Kanya? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ultimate goal natin. Tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos, mga kapatid. At sama-sama natin pag-aralan yan ngayong gabi. At tayo manalangin sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na binigay niyo sa amin muli, Panginoon, upang pag-aaralan niyo salita ngayong gabi. Tunay nga, Panginoon, na samahan niyo kami, Panginoon, sa pag-aaral nitong John 3:16. Bakit ito nasabi ng aming Panginoong Jesus at gaano ito kahalaga sa aming buhay, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa sino man na makakapakinig at makapanood ng live video nito at kahit hindi po ito live. Maraming salamat po. Patuloy ka pong maghari sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ito po ang dilayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan. So, may nag-comment dito. Yan, magandang gabi sa iyo. Joselito A. Torres. Yan. Amen. So, natutuwa ako, no? Meron yung mga previous students ko. Yan yung maibabahagi. Ito lamang ang maibabahagi ko po sa inyo ngayon, no? Ito talaga, sapagkat wala nang mas mahalaga kundi sa salita ng Diyos, no? Sabi ko nga sa sarili ko, sana mayaman ako para matulungan ko ang lahat ng tao. Pero, hindi. Pero sabi nga ni Apostol ni Pedro, no, isa sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus, ay sabi niya, ginto man o pilak ay wala ako.
So, kung ano man ang meron ako, yun ang ibibigay ko sa'yo. No? So, yun yung ano, there will come a time, yun naman ang pag-uusapan natin. We pray to God bukas pag-usapan natin yan. Sa gawa po yun makikita. Pero sa ngayon, ay ating balikan o saliksikin, sino ba yung kausap ni Jesus dito? So, ganito po tayo magbasa ng Biblia, tulad po ng sinasabi ko. Huwag nating hahanapin lang yung gusto nating verse at didiretso na natin siyang ipopost sa Facebook. No? Basahin muna po natin, post possible, yung buong chapter kung nasaan yung verse na yon, or basahin natin yung buong book kung nasaan nandun yung verse na yon, para po malaman natin yung kabuuan na idea nung verse. No? Yan. So, kung January 16, syempre may January 15, 14, 13, 12, 11, and so on. So, babalik tayo sa simula. John chapter 3. Ayan. So, sa John chapter 3, dito, may makikita tayo dito. May kausap pala si Jesus dito. Ayan. Sabi niya dito, si Jesus at si Nicodemo. Ayan. So, ako po ay isang, sa kasalukuyan, ako po isang guro. No? And wala pa naman ako kung na-encounter na student na ang name ay Nicodemo. Baka in the near future meron. So, sabi dito, may isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. So, ito pong taong ito ay pinuno ng mga Jew, ng mga Hudyo. Ang pangalan niya ay Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. So, yung mga Pariseo parang sila yung namumuno doon sa simbahan ng mga panahon na yon, no? Kaso itong mga Pariseo ay may problema kasi kahit mga Pariseo na sila, sabi nga sa Bible school dati naka-attend po ako, Pariseo kasi far, sa English Pharisee, ibig sabihin far. Nakita na nila si Jesus pero malayo pa rin yung tingin nila. Hindi pa rin sila sumasampalataya na dumating na ang anak ng Diyos, na kung saan siya yung nasa propesiya ng mga propeta dun sa Old Testament. Kaya Pharisee. So nakita nila si Jesus pero ang layo pa rin ng tingin nila. Hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus, yung Messiah, kaharap na nila. Yon. Ngayon, sa verse 2, isang gabi pumunta siya kay Jesus. So, pumunta siya kay Jesus. No? At sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo yung isang tagapagturong mula sa Diyos. So, isipin niyo yung pagkakakilala nila kay Jesus. Ang pagkakakilala nila kay Jesus ay, nalalaman po namin kayo yung isang tagapagturong mula sa Diyos. So, ibig sabihin, parang katulad lang namin kayo na tagapagturo rin ng, tagapagturo na mula sa Diyos. Ngayon, bakit? Sapagkat walang maaagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So, nung si Jesus ay nandito, nung siya ay naging tao dito sa ating mundo, ay alam naman natin na marami siyang himalang ginawa na kung saan kung yun daw ay isusulat lahat sa Biblia ay hindi daw magkakasya yung lahat ng aklat sa buong mundo. Yun ang sabi dito sa aklat ni Juan sa bandang dulo po. No? So, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang maaagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So, ibig pong sabihin, si Nicodemo, siya yung nananampalataya na hindi mo magagawa yan kung wala sa iyo ang Diyos. Parang ganon. Dahil ng mga panahon na si Jesus ay marami ng himala na nagawa. So, sabi ni Nicodemo, walang maaagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ngayon, sa verse 3, sabi, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So dito na yung point kung saan itong si Nicodemo ay nagsalubong na yung kilay at nagkamot na ng ulo dahil sabi ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So sabi ni Jesus, kailangan ipanganak muli ang isang tao. So, kung paanong nakakunot ang noo ko ngayon, ganun din napakunot yung noo ni Nicodemo. Dahil sabi niya, paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Di ba? Parang ganun din tanong natin, di ba? Paano pang ipapanganak ulit yan? Matanda na. Tanong pa ni Nicodemo, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? So, isipin niyo po kung paano, kung gaano naguguluhan si Nicodemo dito. Dahil sa sinabi ni Jesus na yon, parang, anong ibig sabihin nun? Halimbawa ako, babalik pa ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak uli, para muling isilang? Ngayon, sa verse 5, sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu,
hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. So, ang tinutukoy po pala ni Jesus dito ay hindi yung physical na panganganak na kailangan nating bumalik sa tiyan ng nanay natin at ipapanganak nila tayo ulit. Ang tinutukoy po ni Jesus dito na paraan ng ipapanganak muli ay sa tubig. Yan. Kaya si Jesus po ay nagkaroon ng baptism, yung water baptism na tinatawag. Nagpabautismo siya sa tubig. So, yun po ay isang mahalagang bagay na ating ginagawa kapag tayo ay alam na nating pagsisiyan ng mga kasalanan natin. Dahil sa point na yon ay ilulubog tayo sa tubig at doon sa ilalim ng tubig na yon, tayo ay naniniwala na nanampalataya na pag angat natin ay bagong nilalang na tayo at iniwan na natin lahat ng kasalanan natin at dati nating pagkatao doon sa ilalim ng tubig. At kahit maging si Jesus, ginawa niya rin po yun, nagpabautismo din po siya. Yun. Kaya yun ang ating sinusunod. Yan. So, yun yung sinusunod natin, yung ginawa ni Jesus. Ngayon, ganun din yung ipapanganak sa Espiritu. Ito po ang isang mahirap paniwalaan sa panahon ngayon, lalo kung tayo ay abalang-abala sa ating mga trabaho, sa ating pag-aaral, abalang-abala sa pagtulong sa pamilya. Hindi na natin alam na tayo ay mga spiritual beings. Tayo po ay merong kaluluwa. At yun ang mahalaga sa Panginoon. Kaya kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos, anong kailangan? Kailangan maipanganak tayong muli sa tubig at sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi po yun physical na panganak. Ngayon, ano sabi ba ni Jesus sa verse 6? John 3:6. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman. Okay? Ayon sa flesh ay flesh, no? At ang ipinanganak ayon sa Espiritu na capital letter E ay Espiritu. So, ganun po tayo. So, as long as hindi tayo tumatanggap kay Jesus, hindi tayo sumasampalataya sa Kanya, hindi pa tayo na ipapanganak sa Espiritu. Grabe, ang lalim nun. Pero yun po ang katotohanan, mga kapatid. Dahil sabi ni Jesus, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman. Diba? So, pag-aaralan mo yung science, diba? Merong sperm cell, merong egg cell, nag-unite sila, nagpo-form ng, nagpa-fertilize, and then naging zygote, naging embryo, naging fetus, and then 9 months sa sinapupunan, and then, yun na. Magiging ano na siya, magiging bata, and then tayo. Yun ay pinanganak ayon sa laman. Pero habang tayo lumalaki, no, tayo ay nakakaunawa sa mga bagay. At isa sa pinakamahalagang bagay na maunawaan natin ay yung tayo ay dapat ipinanganak sa Espiritu, no? Hindi po sapat yung tayo pinanganak sa laman dahil lilipas ang lahat dito sa mundong ito at mawawala rin tayo at yung kaluluwa natin yun ang mahalaga sa Panginoon. Kaya dapat habang may panahon pa tayo ay maipanganak na sa Espiritu. Paano? Tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nandito yan ngayon, yung John 3:16. Dito po papunta kung bakit ba nasabi ni Jesus yung John 3:16. Ngayon, verse 7, sabi ni Jesus, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Yun. So, kaya nga po, kung i-Englishin, you must be born again. No? Tapos, hindi naman po ito diretso na yung sa mga born again. No? Kahit ano po ang ating pinaniniwalaan, tayo ay kailangang maipanganak na muli. Dahil ang tinutukoy ni Jesus dito ay tayo kailangang ipanganak muli sa pamamagitan ng Espiritu. No? Hindi po ito yung religion o yung church na born again. Hindi po. Yung kailangan tayong lahat ay kailangang maipanganak na muli. Alam niyo po, masyadong malalim ito kung tutuusin. Pag sinabing kailangang ipanganak muli, tayo ay bagong creation na. Bago na ang pagkatao natin. Alam niyo po, mahirap talagang ma-attain yun. Mahirap maabot yun agad. Pero tutulungan naman tayo ng ating Diyos. At meron tayong mga kasama sa church na nagpapalaas sa atin, na nagtutulungan tayo. Kabahagi po dito yung programa natin na to, na tinutulungan natin ang bawat isa sa lahat po ng mga nag-i-struggle sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Magtulungan tayo dito gabi-gabi. Hallelujah. Yan, mag-spend tayo ng oras para sa Panginoon, no? Kung kalooban ng Diyos, sa susunod, gawin natin 2 hours itong live na to, no? Kung may wifi naman kayo, kaysa ubusin nyo sa iba-ibang ano pinapanood natin, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, no? Hallelujah. Ngayon, sa verse 8, sabi ni Jesus, umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Diba? Naririnig naman natin. Shhh! May sound effects. Shhh! Ganun. Ngunit, hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Diba? Tama naman. Umiihip yung hangin, naririnig natin yung ugong niya, pero ang hindi natin alam sa hangin, hindi natin alam kung saan nanggaling yun. At di rin natin alam kung saan pupunta. Diba? Kasi yung hangin, minsan babalik-balik, punta doon, punta dito. So, hindi natin alam saan nanggagaling yung hangin and hindi natin alam kung saan yun pupunta. Ganon din ang bawat ipinanak ayon sa Espiritu. So, para sa atin, kailangan nating maunawaan na tayo ay kailangang ipanganak sa Espiritu. Ngayon, verse 9.
Siyempre, marami pa rin tayong tanong, siyempre. Hindi naman tayo mauubusan ng tanong eh. Sabi ni Nicodemo, nagtanong siya, pwede po bang mangyari yun? sabi ni Nicodemo, pwede po bang mangyari yun? Sumagot si Jesus. So, sumagot si Jesus, no? Parang nagalit si Jesus dito, no? Sumagot si Jesus, guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ng mga bagay na ito? Ayun. So, parang napaisip na si Jesus. Guro ka pa naman sa Israel. 'Di ba? Yung mga tao na ikinig din sa'yo. Tapos hindi mo nauunawaan ng mga bagay na ito. Kaya tayong mga kasama natin dito, kapatid, sa gabi nito. Ang hiling sa atin ng Diyos, no? Ang nais ng Diyos ay maunawaan natin ng mga bagay na to, no? Hindi na natin kailangan maging guro pa ng anumang bansa o anumang bayan, no? Para maunawaan ng mga bagay nito. Nandito na po tayo ngayong gabi, pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Kaya samahan niyo po, sama-sama po tayong unawain ng bagay na ito sa presensya ng ating Diyos. Ngayon, verse 11. Tandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, sabi ni Jesus. Ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. So, nagsasalita si Jesus dito, ang gamit niya ay namin, madami, no? So, he is speaking para doon sa mga nagdaang propeta na ginamit ng Diyos para ipalaganap ang kanyang salita. Pero hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Hallelujah. Alam niyo po, kung titignan natin tong senaryo na to, parang nung panahon ng Old Testament, binabana ng Diyos lahat ng mga hari, ng mga hukom, lahat ng mga propeta na nagpag-aamin sa Panginoon. Pero wala pa rin nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, kumbaga, si Jesus na lang ang natitirang paraan upang tayo maligtas. Kaya siya ay ibinigay ang kaisa-isang anak, no? Ibinigay dito sa atin upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. So, kasi wala na lahat eh. Wala mang naniwala sa patotoo ng mga hari, ng mga hukom, ng mga propeta. Walang naniwala, hindi tinanggap yung patotoo. At ito na si Jesus ngayon. Verse 12. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Hallelujah. Yan, amen, sabi ng kapatid ko. Ngayon, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo. So si Jesus, marami siyang mga bagay na sinabi tungkol dito sa mundo, no? Paano pa? Paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? So, paano alam na alam ni Jesus to? Syempre, doon siya galing, di ba? Kaya alam na alam niya to. Ngayon, kung lahat ng sasabihin niya tungkol dito sa mundo ay hindi natin paniniwalaan, how much more pa pag may sinabi siya mga bagay tungkol doon sa langit, di ba? So, yun nakakalungkot nga, marami mga tao na hindi sila naniniwala na may langit at merong impyerno. So, ano kailangan natin gawin doon? Kailangan ba natin maipagdebate sa kanila? Hindi. Kailangan natin gawin ay ipanalangin sila. Yun ang kailangan gawin, no? Hindi na kailangang mag-spend pa ng masyadong mahabang panahon para maipagtalastasan sa kanila at para lumabas kung sinong marunong. Hindi po natin kailangan yun. Kasi sa dami ng oras na inuubos natin sa pagpagtalastasan, ang dami na sanang naligtas, ang dami na sanang buhay na nasagip, na dala sa harapan ng Panginoon. Pero dahil inubos natin sa pagpapalabas kung sino ang mas marunong mag-explain ng Big Bang Theory at ng creation, wala. Basta ipanalangin lang po natin sila, no? Maraming mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, lalo't higit sa panahon ngayon. Yan. Kaya nga po, yan yung iniisip ko nung mga nakarang araw. Alam niyo po, dati nung mga ganitong oras, 7 to 8, ano bang ginagawa ko nun? Nangi-stock lang yata ako ng mga tao sa Facebook, mga ganyan ginagawa ko. Pero ngayon, wala nang ganyan. At gagawin natin commitment ito sa Panginoon. Hanggat may kuryente, hanggat may internet, tuloy-tuloy na ito pag-aral natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya ngayon, sabi ni Jesus sa John 3:12, kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Di ba? Wala na. Paano pa tayo? Kung kay Jesus, sa lahat ng sinabi ni Jesus dito sa mundo, di tayo naniwala. Much more pa pag may sinabi na siya tungkol doon sa langit. Ano na? Hallelujah. Puro yun ang Panginoon. Magandang gabi sa'yo. Ayan. Ang aming class salutatorian. Hallelujah. Isa rin ito sa mga
lingkod din ng Panginoon, purihin ng Panginoon ang Diyos sa buhay mo. Maria Luisa Dapiton Hunyo. Praise God. Amen. God bless you, Kuya Japet. Kuya Japet. Sino ba mas matanda sa atin? December ka rin ba, Luisa? September ako, December ka, so kuya mo parang ganun. Okay, yan, nandyan din si RV Malit Pablo. Good evening sa'yo, RV. Yan. Yan, so mag-pray tayo, may pray task kaya tayo bukas sa January. God bless you always din, syempre. Tutuloy-tuloy natin to, sama-sama tayo dito. Hindi naman po required na kayo ay sumama dito gabi-gabi. Pero kung pairamdam nyo ay kailangan nyo ng dose ng salita ng Diyos, kahit isang oras, isang araw, dapat nga hindi lang isang oras, buong araw nga dapat yun no. Pero kailangan mag-aral, kailangan magtrabaho, maghanap buhay para sa pamilya, ayun, kailangan mag-business. Sige na, okay na. Basta isang oras para sa Panginoon, gabi-gabi, 7 to 8 p.m. Ngayon, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Yung lahat na naghihintay ng treasures doon, 'di ba? Lagi sinasabi may lunsod na naghihintay para sa atin doon sa langit. Kung di nga tayo maniniwala sa lahat ng sinasabi tungkol dito sa mundo, how much more pa doon sa langit. Hallelujah. Ayan, tama nga, December nga si Luisa. So kuya mo ako. Purihin ng Panginoon. God bless you. Si Miss June. Ayan. Verse 13, para maka-move on tayo, si John 3:16, sabi, wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. So, makita nyo ito, capital to, no? Para sa mayroong mga Bible, no? Magbasa po tayo sabay-sabay, John 3:13 na po tayo, nandito na tayo. Sabi ni Jesus, wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Sino yun? Ang anak ng tao. So, alam nyo, ang isa sa pinakagusto ko dito kung paano magsalita si Jesus, napaka-humble niya. Kasi, pwede nyo naman sabihin na, wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Walang iba kundi ako. Pwede nyo naman sabihin yung gano'n, kasi siya yung tinutukoy nyo doon, pero ang sinabi niya, ang anak ng tao. Bakit? Kasi si Jesus, siya ay Diyos, and siya ay tao din, no? Dahil na-experience niya, naranasan niya lahat ng pakikipagsapalaran ng isang tao. Tinukso din siya, hinagupit din siya, umiyak din siya, nalungkot din siya, natuwa din siya. Lahat ng posibleng maging damdamin ng isang tao ay naramdaman din ni Jesus, no? Kaya siya ay anak ng tao. Lumabas din siya sa sinapupunan. Yun ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Verse 14. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung naaalala ko po, kung hindi ako nagkaamali, correct me if I'm wrong, ito po yung kwento sa Bible, sa Old Testament, kung saan tinaas ni Moises yung tansong ahas at kung sino ang titingin doon, no? Kung sino ang titingin doon ay hindi mamamatay sa lumaganap na sakit nung panahon na yon, doon sa ilang. Yon. Hallelujah. Yan. Amen. Shout out po from Eastwood City, Manila. Jumar, isa sa ating mga masugid na kasama dito gabi-gabi. Yan. Praise God. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Jumar. Hallelujah. So, yun po ulit yung kwento, no? Nung panahon ni Moises, nasa ilang tumakas ang mga Israelita mula sa Ehipto, and then 40 years sila sa ilang, and then ayun, dumating yung panahon kung saan merong isang sakit na kumalat doon, and tinaas ni Moises yung instruction ng Diyos sa kanya, ni Yahweh, ay taas mo yung tansong ahas na tungkod, parang tungkod yun, doon sa ilang, at kung sino yung titingin doon, siya ay maliligtas, no? Kaya sa verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Hallelujah. Napakalalim po nun, no? Isipin nyo, kung halimbawa, mukha bang tansong ahas to? To ballpen, no? Kung halimbawa ito yung tansong ahas, itinaas siya. So, bakit ba tinataas? Diba? Tinataas mo yan para makita ng mas nakararami. Kaso di nyo na nakita. Basta yan. Basta itataas mo yan. Ngayon, pag nakita na yon ng nakararami, so, sa pamamaraan na yon, sila ay naligtas. Ganun din ang anak ng tao. Kailangan siya ang maitaas at hindi yung mga sarili natin. Mga kapatid, kung magkakaaminan talaga tayo ngayon dito, ay talagang magkakasakitan tayo ng damdamin dito. Magandang gabi sa iyo, isa pang classmate ko nung high school. Hallelujah. Kay Roslyn Fernando. Amen. Praise God sa buhay mo, kapatid. So, at kung paano itinaas, kailangan itaas ang anak ng tao. Kung minsan kasi mas itinataas natin yung mga sarili natin. Halimbawa,
Ay, ako, marami akong medal sa bahay. Maganda yung sasakyan ko. Lahat kung ano mang merong achievement na natanggap natin sa buhay, madalas natin ipineplex yan. Kung sa bagay, hindi naman masama, di ba? Pinaghirapan mo, pinapaguran mo naman yun. Tulad nga ng pinag-aralan natin kagabi sa Ecclesiastes chapter 3. Sabi nga doon, wala namang masama na mag-benefit ka doon sa pinagpaguran mo, pakinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Pero alam niyo po, sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang lagi na lang natin tinataas yung sarili natin at hindi natin tinataas yung anak ng tao, yung anak ng Diyos, si Jesus, no? Dapat siya ang itaas natin palagi, 'di ba? Kung hindi ako nag-aamali sa 1 Corinthians 1:31 or 1:30, merong ganong verse, no? Merong ganong verse doon na dapat hindi ako ang maitaas, dapat si Jesus ang maitaas at hindi ako ang maibaba. Hallelujah. Ganon, di ba? Nako, lahat tayo ngayon, kapatid, totoo yan. Yan, God bless you, Pastor. Maraming salamat, Roslyn, sobrang nakaka-bless. Yan, nakaka-bless. Ito ay nakaka-bless hindi dahil sa akin, no? Ito ay dahil sa ating Panginoon. Kasi kung sa akin lang, baka 30 minutes lang tayo mag-Bible study dito, pero hindi, ginagawa natin siyang 1 oras. Yung kalakasan na yun ay nagmumula sa Panginoon, no? Yan. Amen, sabi ni Joselito. Yan, nag-i-stay, hallelujah, purihin ng Panginoon, no? So, sigurado yan, mga kapatid. Tumingin ka sa My Day ngayon. Tumingin ka sa My Day. Tignan mo, pag nag-My Day ka, inaabangan mo kung ilan yung nag-heart dyan, sigurado. Tama ba? Inaabangan mo yan, sigurado. Ilan yung nag-react, ilan yung nag-comment. Tapos, madidismaya tayo pagka, ay, walang nag-react. Sayang naman, nag-My Day pa ako, tapos wala mong pumansin. Ganun na yan, diba? Kasi gusto natin, maitaas tayo. Maitaas natin yung sarili natin, 'di ba? Kakaiba yung fulfillment. Pag nakita mo puro puso, puro pula doon, no? Scroll ka, puro puso, pinusuan nila lahat ng My Day ko. Boom. Hindi na natin naitataas yung anak ng tao. Paano ba mangyayari? Ano ba mangyayari pag naitaas yung anak ng tao? Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Panginoon. Ayan, nandito naglalabasan yung mga classmate ko nung high school. Hallelujah. Si Donald Drake Jr. Amen. Kamusta pala? Engineer na rin yata ito si Donald, no? Hanep, wala na tayong update. Ayan. Pero purihin ng Panginoon, sa paraan nito, magkita-kita tayo. Hallelujah. Sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Isipin niyo po, kailangan maitaas naman ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mayroon ba tayong pakialam sa buhay na walang hanggan? Yan ang tanong ngayong gabi. Sige na, tataya ko na buhay ko dito. May pakialam pa ba tayo sa buhay na walang hanggan? Init. may pakialam pa ba tayo sa buhay na walang hanggan? May pakialam ba tayo doon? 'Di ba? Kasi hindi naman ang sabi kasi sa YOLO may YOLO, 'di ba? YOLO. Ano sabi sa YOLO? You only live once. Yan. Kaya mag-alala. Yan din ay isa sa mga pinaniniwalaan ko sa buhay. YOLO, you only live once. Minsan ka lang daw mabubuhay, kaya enjoyin mo na lahat ng nandito sa mundo. Pwede naman 'yun, 'di ba? You only live once. Minsan lang tayo mamumuhay dito sa mundo. Kaya gawin natin lahat ng bagay na makakapagpasaya sa atin. Kaso, yung nakakapagpasaya sa akin ay yung tuparin. Yung kalooban ng Diyos. At sana ganun din sa'yo, kapatid. Pwede naman yun. Pwede naman yung YOLO, di ba? Gawin mo kung ano magpapasaya sa'yo. Pinakamaganda kung magpapasaya sa atin ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Yun ang magandang YOLO natin, no? Minsan lang mabubuhay. At doon na nabanggit ni Jesus yung John 3:16. So, kaya pala ganun, kaya niya pala nasabi yung John 3:16, it's because si Nicodemo, na tagapagturo na ng kautusan, tagapagturo ng mga Hudyo ay tagapagturo na nga lahat-lahat, hindi pa rin naniniwala. Diba? Tagapagturo na siya lahat-lahat, hindi niya pa rin maunawaan kung ano yung sinasabi sa kanya ni Jesus. At tayo mga kapatid, ganun din tayo. Ngayong gabi, sa anumang oras ng buhay natin, hindi natin maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Nakasama yun sa binasa natin kagabi. Sa Ecclesiastes 3:13 ba yun? Parang ganun. Binigyan tayo ng pagnanasa na alamin yung mangyayari sa bukas sa inaharap.
Pero hindi tayo binigyan ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng ginawa niya mula pa sa simula hanggang sa wakas. Hindi. Bakit? Kasi pag nalaman na natin yon, halimbawa, isipin nyo na lang, halimbawa, paano kung halimbawa, malaman natin kung kailan babalik yung Diyos? O, di ba? Kunwari lang to ha, ba may mga magalit o mag-comment. Paano kung nagkaroon tayo ng ganun kapangyarihan? Alam natin kung kailan babalik yung Diyos. Di ba? Ang hirap noon pag alam mo na kasi ang tendency noon, gagawa tayo ng plano, di ba? Kumbaga, pagdating doon sa taon kung saan doon na dadating yung Panginoon, doon na tayo maglilingkod, magpapakabait, gano'n, di ba? Tapos yung mga taon bago yon, gawin na lahat kung anong gusto kahit hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Patay na. Yun na. Ayawan na pag ganun. Pero purihin ng Panginoon, hindi niya tayo binigyan ng pagkaunawa sa lahat ng kanyang ginawa mula noon hanggang sa waas ng sanlibutan. At dahil doon, patuloy ang ating pananampalataya. Tayo ay naniniwala. Kaya ngayon, dito ngayon nabanggit ni Jesus yung John 3:16 dahil si Nicodemo ay ayaw maniwala. Ngayon, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ano mangyari? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. So isipin niyo po yun. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Itong John 3:16 ay madalas na i-connect siya sa God is love. Kasi nga, pag binasa mo to sa English, for God so loved the world. Diba? Kaya iniisip natin agad, ang ibig sabihin ng John 3:16 ay yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang iniisip natin agad kasi for God so loved the world. Hindi na natin binabasa yung kasunod, di ba? Pero ang katotohanan doon, mga kapatid, hindi lang po ito patungkol sa ang Diyos ay pag-ibig. Kasi kahit saan tayong part ng Bible maghanap at magbasa, lagi nating makikita yun na ang Diyos ay pag-ibig, na mahal tayo ng Diyos. Pero ang pinopoint dito ni Jesus kay Nicodemo, nakausap niya ng mga panahon na yun, ay maniwala ka. Believe. Maniwala ka. 'Di ba? Binigyan niya na ng ng mga paunang sabi dito sa 14:15 'di ba? At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dinugtungan ni Jesus ngayon dito sa verse 16. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Naghihirap man tayo, dumaranas ng mga lumalaganap na sakit, hindi tayo makalabas ng bahay, naka-quarantine, mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal pa rin ako ng Diyos, mahal ka pa rin ng Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos. At ano ang patunay doon? Siyempre gusto natin may ebidensya, di ba? Lagi ganyan tayo, gusto natin may ebidensya. Pero sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ngayon pag-aralan natin, bakit nasabing kaisa-isang anak? Di ba anak din naman tayo ng Diyos? Kasi po, para tayo ay maituring na tunay na anak ng Diyos, kailangan sumusunod tayo sa kalooban niya. Hindi pwedeng sabihin na anak mo ang isang tao kung hindi siya sumusunod sa mga payo mo. Amen po ba yun? Di ba? Isipin mo. Halimbawa, ako ay magiging tatay. Tatay ka dyan. Halimbawa, magkaroon ako ng anak kung kalooban ng Diyos. Masasabi ko na anak ko yung anak ko kung siya ay sumusunod sa mga payo ko sa kanya. Kaya nga minsan pag nagagalit yung mga magulang natin, di ba? Hindi maiwasan minsan parang naiinis, sobra yung galit nila sa atin dahil meron. Hindi kita anak. Ano yung mga ganun, napapanood mo sa mga palabas, di ba? Hindi kita anak. Tinatakwil kita. Sinusumpa kita. Kasi, yung anak ay naging suwail. Hindi na ay kinig doon sa mga payo ng kanyang magulang. Di ba? Kaya ganun din. Kaya nasabi na si Jesus, yung kaisa-isang anak. Kasi, siya lang yung sumusunod sa kalooban ng ama eh. Tayo ba, sumusunod ba tayo sa kalooban ng ama? May pagkakataon pa, kapatid. May panahon pa. May panahon pa. Kaya, I've come to preach that tonight na may panahon pa, may pagkakataon pa para maniwala sa sumampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen, sabi ng nanay ko. Hallelujah. Ngayon,
upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. So, malinaw na yon. Kaya si Jesus ay tinuring na kaisa-isang anak kasi siya lang yung nakakatupad sa kalooban ng Diyos. Kahit sila Abraham, sila Moses, hindi rin nila nakumpleto ng maayos yung 10 utos ng Diyos. Hindi rin nila natupad. Di ba? Pero si Jesus, siya ay tinuturing na kaisa-isang anak ng Diyos. Dahil sa pasimula pa lang ay kasama na ng Diyos ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Yun pala gagawin eh, di ba? Para hindi mapahamak, ang gagawin lang natin ay sumampalataya tayo kay Jesus. At matatapos ba yun sa ganon? Hindi. Bukod doon, dahil hindi na nga tayo napahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang tanong, kapatid, meron ba tayong pake? May pakialam ba tayo sa buhay na walang hanggan? Kahit pong ipapanalangin yan mamaya. No? Sana magkaroon tayo ng pakialam para sa buhay na walang hanggan. No? Sana tayo ay maniwala na mayroong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Sana po. Ating ipapanalangin yan mamaya. Hallelujah. Ngayon, hindi pa tapos si Jesus kung tutuusin. Nalampasan na po natin yung John 3:16. John 3:17 sabi, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So, ang main goal naman talaga ni Jesus dito ay iligtas tayo. Hindi para hatulang maparusahan tayong mga tao. Yun talaga ang default. Yun talaga ang main mission ni Jesus. Ngayon, kung hindi tayo sasampalataya sa Kanya, doon tayo mapaparusahan. Yan. Ng kamatayang walang hanggan. Yun yung kabaliktaran ng buhay na walang hanggan. Sa verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. O, di ba? Ang ganda nung sinabi ni Jesus, di ba? Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Ang sakit nito, mga kapatid. Kaya tayo nanalangin sa Panginoon, meron pa ring pagkakataon. No? Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, ito yung mga tao na lumipas na dito sa mundo na to, na namatay na lang ay hindi man lang sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw. May ilaw ito, ilaw. Diba? Naparito, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. So, sinabi na ni Jesus dito kung ano talaga yung nangyayari. Pero tayo mga kapatid, si Jesus ang liwanag natin. Meron pa ring liwanag. Tayo manampalataya. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, si Jesus, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Hirap, no? Minsan iniibig pa natin yung kadiliman, yung mga gawa ng kaaway, yung kasamaan dito sa mundo na to. Hindi natin iniibig yung ilaw. Kasi, hindi, bubulihin kasi ako ng mga tropa ko pagka nagano ako nagsumunod ako, nag-Bible study tayo, ganyan eh. Talaga ba? Hindi naman, kapatid. Kaya nga nandito tayo, sama-sama, di ba? Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Verse 20, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. So may patuloy pa rin yun. Patuloy pa rin. Kaya nga magtataka tayo, bakit po may kung talagang yung Diyos ay kasama natin, bakit may mga tao na patuloy sa paggawa ng karahasan? Alam rin po ni Jesus yun. Alam din ng ating Panginoong Jesus yun. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Kasi dyan po masusubok yung mga tunay na naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Yun po ang katotohanan dito. Verse 21, last verse na po natin. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Hallelujah. Verse 21, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Hindi po ilaw na chandelier, no? Si Jesus, siya yung ilaw natin. So,
kung tayo ay namumuhay ayon sa katotohanan, lalapit tayo dun sa ilaw upang makita natin ang katotohanan. Ano mangyayari nun? Kapag lumapit tayo sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Yun po yun mga kapatid. Kapag tayo lumapit sa ilaw, maihahayag ang katotohanan, makikita dun na yung mga ginagawa natin ay paraan ng pagsunod sa Diyos. Minsan, yun na lang siguro hinihintay natin sa buhay natin. Kailan kaya tayo susunod sa Diyos? Diba? Yung obedience, kailan mangyayari yun? Mga kapatid, mangyayari po yun kapag nagsimula tayong maniwala na sa pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. So nagkabaliktad na, 'di ba? Pero ganoon pa rin, kapatid. Meron pa ring buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. So yan po ang ating mensahe ngayong gabi, John 3:16, na kung saan pinag-aralan natin. Hindi lang pala yun patungkol sa God is love ang John 3:16. Instead, ang ibig sabihin po talaga nun ay kailangan nating maniwala, sumampalataya tayo. Huwag nating tularan si Nicodemo na ang dami niya pang tanong at hindi niya maunawaan. Even though tagapagturo na siya ng kautusan, hindi niya pa rin maunawaan. Pero tayo ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon ngayong gabi upang pagsisihan, talikuran mga kasalanan natin at magpatuloy sa pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. May magsasabi, mahirap talaga kapatid. Pero kung kapiling natin, kung kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw, mahirap, pero nararamdaman natin na naging worth ang lahat. Dahil ginagawa natin ito para sa ating Panginoon at wala ng iba. Hallelujah. Kaya sa sandaling ito, tayo ay manalangin para sa sino mang makakapanood nito. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, ito na ang tamang panahon, kapatid. Huwag na tayo maghintay na bukas o kaya next year na lang, pag mayaman na lang ako, pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Huwag nating hintayin pa yun, kapatid, sapagkat hindi natin alam ang panahon ng ating buhay. Diba? Lahat sa atin naghahangad ng kaligtasan, ng pag-iingat sa lumalaganap na sakit ngayon. Pero dapat mas hilingin natin sa Diyos yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Mas yun dapat ang inaasam natin. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, tayo manalangin, ipanalangin natin ating mga kapatid, patuloy, lahat ng may mga dumaranas ng mga karamdaman ngayon, dumaranas ng kalungkutan, pighati, dalamhati, at pagluluksa. Lahat, ganun din yung mga kapatid natin, frontliners. Patuloy tayo, nagpe-pray para sa kanila. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga na dahil sa inyong pag-ibig sa amin, ay binigay niyo ang inyong kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa gabing ito, sino mang makakapanood nito, Panginoon, I pray, Panginoon, na tanggapin nila kayo sa kanilang buhay at katulad namin ay magpatuloy sila sa pamumuhay na ayon sa inyong kalooban, Panginoon, at patuloy na maging ilaw sa nakararami, sapagkat kung kami lalapit sa katotohanan, Panginoon, ay makikita na marami ang mga ginagawa namin bilang pagsunod sa inyo. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, ay tinatanggap ka nila sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, Panginoon, at kayo ang maghari sa kanilang buhay, Panginoon, kanilang maging sariling tagapagligtas. Hallelujah. Maraming salamat. Tunay nga na hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili, kung kaya't kami ay dumudulog at nagpapakumbaba sa inyo, aming Panginoong Diyos. Hallelujah. At ngayon, sa gabing ito, aming pinapanalangin ang mga may karamdaman, Panginoon, patuloy na dumaranas ng iba't ibang sakit sa kanilang pangangatawan. Lord, we claim, declare, we rebuke in Jesus' name na pawiin niyo po lahat ng kanilang nararamdaman na sakit na mga kirot na mga hapdi, Panginoon, mula sa kanilang bumbunan hanggang sa kanilang mga katalampakan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Ibigay niyo sa kanila ang kapayapaan ng isip, Panginoon, kapanatagan ng loob, Panginoon, at sense of relief, Panginoon, complete recovery and healing upon their lives, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Patuloy namin pinapanalangin namin mga frontliners, ang aming government, Panginoon, na patuloy nilang magampan nilang kanilang purpose sa panahon ng quarantine, Panginoon, at patuloy na magsama-sama kami, Panginoon, ng may kapayapaan, Panginoon, upang malampasan ang mga pagsubok na ito na nagaganap sa aming mga buhay ngayon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, at pinagpapanalangin din namin na sa gabing ito, Panginoon, ay patuloy niyong gamitin ang programang ito, Panginoon, upang makaabot pa sa maraming kaluluwa, Panginoon, na ngailangan ng kaligtasan. At ganoon din namin pinapanalangin sa gabing ito na kami makakatulog ng mahimbing
ng may kapayapaan sa aming isip, Panginoon, at gigising kami bukas, Panginoon, ng may kagalaan sapagkat kayo ay naghanda ng isang napaka kamanghamanghang araw para sa amin bukas, para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat at patuloy niyo po aming samahan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, praise God. That's episode 6 of Sir Lupet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World, na kung saan ang topic natin ngayong gabi ay believe. Maniwala, sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At ngayon, awit tayo ng isa ko pang composition, hanggat meron tayong composition. Ang title po nito ay Sangalan Mo. So kung gusto niyo po ng copy po nito, meron po ito sa YouTube channel, Sir Lupet TV. No? Sangalan Mo. Huwag sana akong pumiyok. Purihin ng Panginoon. Ito ay para sa Kanya. Sabi sa awit na ito, sa ngalan mo, ako'y mayroong kapahingahan. Pinapawi mo ang kalungkutan at ang kabigatan sa buhay ko. Hallelujah. Ako'y lumapit at nagpakumbaba. Wala akong magagawa kapag ika'y wala. Ako ay lumayo, ngunit ika'y tapat. Gaano man kahamak, ako'y iyong iniangat. Kumatok at iyong pinagbuksan, patungo sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan mo, ako'y mayroong kapahingahan. Pinapawi mo ang kalungkutan at ang kabigatan sa buhay ko. Ikaw ay maghari kailanman. Handa ko nang isuko ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Ako'y lumapit at nagpakumbaba. Wala akong magagawa kapag ika'y wala. Ako ay lumayo, ngunit ika'y tapat. Gaano man kahamak, ako'y iyong iniangat. Kumatok at iyong pinagbuksan, patungo sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan mo, ako'y mayroong kapahingahan. Pinapawi mo ang kalungkutan at ang kabigatan sa buhay ko. Ikaw ay maghari kailanman. Handa ko nang isuko ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Ako'y may sandigan na hindi magigiba. Ako'y may kaibigan na hindi mawawala. Ikaw ang Panginoon mula pa simula. Ikaw ang kanlungan ko sa tuwing nanghihina. Sa ngalan mo, ako'y mayroong kapahingahan. Pinapawi mo ang kalungkutan at ang kabigatan sa buhay ko. Ikaw ay maghari kailanman. Handa ko nang isuko ang lahat para sa iyo, Jesus, dahil sa ngalan mo ako'y mayroong kapahingahan. Pinapawi mo ang kalungkutan
at ang kabigatan sa buhay ko. Ikaw ay maghari kailanman, handa ko nang isuko ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Handa ko nang isuko ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Handa ko nang isuko ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Oh, hallelujah. Praise God. Sarap magpuri sa Panginoon. Yan. So, sa ngalan mo, Jesus. Dahil sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan at yung pairamdam ay talagang napakagaan. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi. At ang tanong, meron pa ba nito bukas? Meron pa kung kalooban ng Panginoon, no? Ating laging panalangin ay huwag mawalan ng kuryente dito sa amin or huwag tayong maputulan ng internet para tuloy-tuloy ang ating live, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating pagpapagamit sa pamamagitan ng ating buhay, no? Huwag tayong panghihinaan ng loob, huwag tayong susuko mga kapatid, lalo na sa mga panahon na ito. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, yan po yung isa sa mga nararamdaman ko na mensahe sa atin ng Panginoon ngayon sa panahon na ito. Sa panahon ng kagipitan, kahirapan, quarantine, sa halip na tayo ay panghinaan ng loob, ay dapat mas lalo tayong tumawag sa ating Panginoon. At huwag lang matapos dun sa tatawag tayo sa Panginoon. Sana diretsyo na rin natin, manampalataya na rin tayo sa kanila or sa ating Panginoon. Patuloy na rin natin, manampalataya na rin tayo sa ating Diyos, no? At kahit mawala yung pandemic, gumaling tayong lahat, patuloy pa rin, manampalataya pa rin tayo sa ating Panginoon. Maglingkod pa rin, no? Hindi tayo yung tatawag lang sa Panginoon pagka kailangan natin siya. Dapat sa bawat yugto ng buhay natin, tayo ay nagpapagamit, naglilingkod sa Panginoon. Wala tayong pinipiling panahon, mga kapatid. At ayan, yan ang episode 6 ng ating Sir Lupet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Na kung saan ang ating topic sa episode 6, I believe, John 3:16. Pinag-aralan natin kung bakit nasabi ni Jesus yung John 3:16. Yun pala, ang kausap niya doon ay si Nicodemo at siya ay hindi naniniwala at wala siyang pagkaunawa. Pero tayo lahat na nandito ngayong gabi, binigyan tayo ng pagkaunawa ng ating Panginoon. Yun ang isa sa ating pananampalataya. Hallelujah. Maraming salamat at ayan, I'm going to end this live video at magsama-sama po tayong muli. Sa mga gusto pong mag-share ng ating live video, pwede nyo po itong i-share. Libre lang naman po yan. So, hindi rin naman ako magbe-benefit dyan dahil hindi naman marami ang nanonood. Kundi, para maabot nito yung mga taong nangangailangan nito, lalo sa panahon ng pandemic. Yung mga tao na nangangailangan ng encouragement, ng motivation sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? At ayan po, sa gabing ito, para po sa mga kararating lamang po, ay tapos na po ang ating gawain. At magkita-kita tayo ulit bukas para sa isang sariwa at aktibo at buhay na salita ng Diyos. Maraming salamat po. This is Servant Lupet, nagsasabi na ingat nasan ka man. God bless you. Thank you and goodbye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.